Ikalawang arbitration case o panibagong arbitration na kaso laban sa China kaugnay sa West Philippine Sea. Gagawing matibay mga kapatid. Ayon yan sa National Maritime Council. No, alamin natin to. Ano ba tong ikalawang arbitration na kaso na isinasampa o isasampa ng Pilipinas laban sa China? Kaugnay dito mga kapatid no, sa West Philippine Sea. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Patuloy pa rin pinag-aaralan ng National Maritime Council ang paghahain ng panibagong arbitration case laban sa China. Wala nang nagawa yung unang arbitration case natin mga tol. Doon nanalo tayo 2016 arbitral ruling mga tol. Pero wala namang nagawa. Ilang taon na nakalipas? 9 years. Diba nakita natin mga kapatid kung gaano katikas pa rin ng China dito sa West Philippine Sea. Dahil nga sila may pinakamalaking hukbong pandagat eh. Diba? Mas marami di hamak ang mga barko nila kesa sa atin. Diba? At binabraso nila tayo. Yun yung taktika nila. Binabraso nila tayo. Kaya yung arbitral ruling natin, parang nangyayari nga. Yung sinabi ni FPRRD is just a piece of paper. Parang ganun lang no? Kasi kahit na i-push natin ng i-push mga tol, wala Napapa-atras pa rin tayo. Sa dami ba naman ng barko nila Samantala, sinagot ng National Security Council ang paninisi ng isang party list sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kaugnay sa pagkatalo nito sa halalan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Hindi pa rin sinasantabi ng pamahalaan ang paghahain ng panibagong arbitration case laban sa China dahil sa iba't ibang insidente sa West Philippine Sea. Patuloy ang ginagawang pag-aaral ng lahat ng ahensya ng gobyerno na nasa ilalim ng National Maritime Council. Pero nakita na natin yung tibay ng China. Diba? Sa first arbitral ruling case na mga tol na naipanalo ng Pilipinas, nakita natin na binaliwala nila yon. So anong nasa isip natin mga kapatid para isipin na itong ikalawang arbitration case na isasampa ng Pilipinas sa China, tatanggapin na ng China. No, at hindi nila babaliwalain ulit katulad nung una. 'Di ba? What makes us think, 'di ba? Na tatanggapin nila 'yan. Malamang ganun pa rin ang gagawin nila, babaliwalain pa rin nila 'yan Kahit nga may UNCLOS na UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, 'di ba? Partida mga tol, permado sila doon, nakapirma sila doon, signatory state sila doon. O tapos ito, may arbitral ruling tayo sa The Hague 2016. Di naman nila kilala 'yan So 'di ba anong sa tingin natin na tatanggapin ulit ng China itong ikalawang arbitration na to kung sakasakaling maipanalo natin? 'Di ba? May magagawa kaya ulit 'yan o dapat mag-focus na lang tayo sa pagpapalakas ng ating sandatahan? 'Di ba? Kasi yun talaga ang lengguwahe ng China. Hindi sila bumabase sa legalities. Hindi sila bumabase sa legitimacy mga tol. Wala silang pakialam doon. Ang lagi nga nilang sinasabi kapag wina-water cannon nila tayo, kapag nilalabag nila yung regulations sa dagat na iwasan ng mga pagbabanggaan, every time na nilalabag nila yun, lagi nila sinasabi, accordance with the law. Diba? Yun na yung mindset nila Yun na yung pinapaniwalaan nila. Ang lingwahe nila mga kapatid, yung gray zone tactics nila. So dapat dun tayo makikipagsabayan sa kanila. Diba? The decision on whether to file a case, it's not just a DOJ decision, it's an interagency decision, right? So we have to wait. We have to respect the decision-making process in the executive branch. We will make sure that it will be foolproof. Kung hindi pa natin makuha yung mga data available, then the question of when, maybe it can extend. Una nang nanalo ang Pilipinas sa 2016 arbitral ruling kung saan isinaad na walang basehan ng 9-dash claim ng China sa buong South China Sea. Habang illegal din ang ginawang reclamation sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Bilang bahagi naman ng patuloy na pagbabantay ng bansa sa first quarter ng taon, ay nakapagsagawa ng higit 5,000 oras ng surface patrol operation, habang 300 oras naman ng aerial patrol operations, sapat para maikutan ng maritime at aerial asset ng Pilipinas ang buong West Philippine Sea. Okay, so nanalo tayo noong 2016, 'di ba? At nakasaad na nga doon na walang basehan
yung nine dash line ng China sa kabuuan ng South China Sea. Binaliwala yun ng China. Hanggang ngayon, ginigiit pa rin nila yung kanilang ginawa na nga nilang 10 dash line ha. Take note mga tol. Sabi ng arbitral ruling 2016, walang basehan yung 9 dash line yan, illegal yan. Ang ginawa ng China, ginawa pa nilang 10 dash line. Aba, tignan mo kung gaano sila katibay ah. Ngayon, meron na tayong arbitral ruling, mga tol. Wala naman kasing pulis, sundalo, itong arbitral court of arbitration na magpapatupad ng batas. Tayo may hawak ng papel, tayo magpapatupad niyan. Tayo magpupush niyan, tayo niyan, pursue. Nanalo kami ng 2016 arbitral ruling, dapat ito ang sundin ninyo. O sabi ng China, sige, subukan ninyong ipatupad. 'Di ba? Kaya nyo ba? Parang gano'n na lumalabas mga tol. Parang kumbaga meron kang bakanteng lote. Parang ganito mga tol kung ibibigay natin sa mas maliit na scale. Bibigyan ko lang kayo ng halimbawa. Kumbaga meron kang bakanteng lote na tinirahan na ng mga squatter, 'di ba? Tinayuan na nila ng mga bahay nila. Ngayon, merong bibili ng lupa mo, tatayuan ng condominium for example. Syempre babayaran ka. Ngayon, ang kailangan mo paalisin yung mga nakatira doon sa bakante mong lupa para maituloy yung project. Ngayon, nagkaroon ka na ng hatol mula sa korte. O sige. Pero ang kondisyon, ikaw magpaalis. 'Di ba? Huwag kang kumuha ng mga pulis, huwag kang kumuha ng mga barangay. Ikaw ang bahala magpaalis, ikaw mismo demolition team. 'Di ba? Nasa iyo na yung papel ikaw na bahala diyan. Parang ganoon na lumalabas. So sa atin, nakuha na natin yung panalo, pero bahala na tayo sa buhay natin kung papaano natin ipapatupad yung arbitral ruling na yan. Ang tanong, kaya ba natin ng China? Yun ang malaking tanong kasi mga tol China with the biggest, 'di ba, naval forces sa buong mundo. Napakarami nilang barko, napaka-agresibo nila mga tol. 'Di ba? Napaka-agresibo nila. Habang tayo, ilan lang yung mga barko natin, lagi pa tayong hinahabol at wina-water cannon. 'Di ba? So, kung sakasakaling tayo magsasampa ulit ng ikalawang arbitration case, tingin nyo ba kung sakasakaling manalo tayo, yan na ikikilalanin na kaya ng China? No? Well, gawin pa rin natin yan. Yan ang tama Gawin pa rin natin yan. Pero syempre, dapat mag-focus tayo doon sa pagpapalakas ng ating puwersa para magkaroon tayo ng deterrence. Kasi yun ang kailangan talaga, sabi nga ni Secretary Butchodoro, yun, pakikibaka to. Ito'y pakikibaka talaga. Matapos naman ang Hatol ng Bayan 2025, naniniwala ang NMC na mananatili pa ding election issue ang pakikipaglaban para sa West Philippine Sea, lalo't mas tumaas ngayon ang kamalayan ng mga Pilipino. Based on the past two surveys, 8 out of 10 Filipinos are pretty much, supportive of any candidates who are going to stand firm for our position in the West Philippine Sea. And that is our objective, to make sure that by 2028, it will not just be 8 out of 10, it should be 10 out of 10. And they should be more careful, let's say, in choosing candidates, whether in Senate, in Congress, and especially for the next president by 2028, as somebody who's going to continue our fight in the West Philippine Sea. Samantala, bumwelta ang National Security Council sa naging paninisi sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ng bayan muna na nanganib matalo bilang party list. Yun Sa lang. ngayon ay nasa 76 na pwesto ang bayan muna Yun lang. na nakuha lamang ng nasa 160,000 o 0.39% ng boto para sa party list. Bayan Muna will now be delisted as a party list organization after having lost in the last two elections. Their narrative that the NTF-ELCAC is an institution that is a red tagging institution holds no sway anymore with the Filipino electorate. Mula sa PT Halo sila Ngayon mga kapatid, balik tayo sa usapang West Philippine Sea. Yun nga ikalawang arbitration case versus China kaugnay ng West Philippine Sea ay pinagtitibay na ng National Maritime Council para isampa sa China. Pero ngayon mga kapatid, kasi nakikita natin talaga, kailangan ng gawin ng Pilipinas is yung lingwahe mismo ng China. Kasi wala silang pakialam sa legality, wala silang pakialam sa legitimacy.
'Di ba? Hindi nga nila kinikilala hanggang ngayon, mga kapatid, yung arbitral ruling natin noong 2016. So anong iisipin natin, ito ba kikilalanin nila? Wala rin 'yan. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.